Sige po, tayo po yung tumayo sa ating Panginoon. Ang pag-ibig na inalay mo sa inalay mo sa magpawalang hanggan iyong kapatawaran inalay mo sa inalay mo sa
Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoong Yesus, ikaw ay dakila. Ang magagawa mo, tunay nga pong kamangha-mangha, Panginoon. Salamat sa pag-ibig, no, na tunay nga pong walang kapantay, Panginoon. Salamat sa buhay mo, Panginoon, na inalay mo para sa akin. Di man ako karapat-dapat, Panginoon, ginawa mong karapat-dapat. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat at ako ay inibig mo, Panginoon. Tunay nga po, dakilang Diyos, na sa iyo lamang matatagpuan pagmamahal na walang hanggan. Salamat sa pagpapatawad, Panginoon. Ikaw ang tunay na buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mong hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. At ito'y magpapatuloy sa habang panahon. Patuloy ka naming pupurihin, Panginoong Yesus. Salamat sa pagiging tapat mo sa akin, Panginoon. Tanging ikaw lamang, Panginoon. Tanging sa iyo lamang matatagpuan ang lahat ng bagay, Panginoon. Pinupuri ka nga po namin, dakilang Diyos, sa kagandahang umaga muli na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat, dakilang Diyos, sa taglay naming kalakasan. Salamat, Panginoon, sa taglay na kagalakan na kinikilala po naming nagmumula lamang po sa iyo, Panginoon. At sa umaga nga pong ito, tunay nga pong kami magpupurit, magpapasalamat dahil meron ka na naman pong nais na ipaalala, iparating sa amin, Panginoon. At salamat po sa iyo dahil pangungunahan po ninyo kami sa umagang ito, Panginoon. Welcome na welcome, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu na malayang magturo sa amin sa umaga nga pong ito. Pinupuri ka nga po namin, dakilang Diyos, at pinasasalamatan, itinataas ang iyong dakilang pangalan sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Hallelujah. So bago po tayo umupo, sabihin po natin sa ating mga katabi, magandang buhay sa iyo. Hallelujah. God is good. And all the time. Muli, palakpakan po natin ang ating music team sa patuloy na pagbibigay ng inspirasyon ng, sa pamamagitan ng awit na kanilang nililikha para sa ikaluluwalhati ng dakilang Diyos. Tanging sa iyo. Sa Panginoon lamang po natin talaga matatagpuan yung lahat ng mga pangangailangan natin. Lahat po tayo ay may kakulangan sa buhay, pero salamat sa Diyos, dahil yung mga kakulangan natin, ang ating Panginoong Yesus ang siyang magpupuno sa bawat isa. Kamusta po ang bawat isa? Dito, kamusta kayo? Hindi kayo nagsasalita eh. Hallelujah. So mapagpalang umaga pong muli sa ating lahat. Ngayon po ay April 12, 2026. Ito po yung linggo na kung saan susunod na ito doon sa magaganap nating Family Day sa darating nga po na 18-19, Saturday and Sunday. So, salamat po sa Panginoon dahil makakasama po namin kayo. Talagang dito lang yung mga tao, dito wala. God is good. All the time. Kita nyo? Kayo marami dito. Dito, kokonti, mas malakas pa rin. God is good.
All the time. Yun. Galit? Para kayong galit ah. Hallelujah. Sino po sa inyo yung nabautismo na sa tubig? Ulit nga po, sino na po yung nabautismo sa tubig? Ayun. Ang pag-uusapan po kasi natin ngayon ay patungkol po doon sa water baptism. Ito yung pag-uusapan po natin. Ngayon, meron po akong katanungan. Ito po medyo ano po siya. Total, pamilya po tayo lahat dito. Kailangan ko lamang po yung, ano yung matatawag dito, yung humbleness sa bawat isa. Kung hindi kayo sigurado, sumagot kayo o kaya magtaas kayo ng kamay. Hindi naman po kayo mapapahiya, wala naman pong mapapahiya dito. Kailangan lamang po kasi maging malinaw sa atin ang lahat bago natin ganapin yung water baptism sa darating po na Sunday. Ngayon, kung halimbawa pong nagtanong ako at hindi po kayo sigurado, huwag po kayong magtataas ng kamay. Ano po? Huwag po kayong magtataas ng kamay kapag hindi kayo sigurado doon po sa itatanong ko. Ito po ay para sa lahat. Naniniwala po ako, meron pong mga uma-attend sa church na uma-attend lang siya. Meron po talaga yung ganon, hindi po maiwasan yon. Maaaring tinitimbang muna niya kung yung pinangangaral doon sa church na yon ay talagang makabubuti sa kanya, nag-grow ba siya spiritually, nakikita ba niya yung mensahe na nakakatulong sa kanyang pansarili. Kaya ulitin ko, magtatanong po ako, kapag hindi kayo sigurado sa isasagot po ninyo, dati ka man o baguhan ka lang, huwag po kayong magtataas ng kamay. Maliwanag po. So, kailangan po ang partisipasyon po ninyo ngayong umaga lahat. Maliban lang kay Amara. Dahil si Amara, hindi pa po niya kayang magtaas ng kamay. Ngayon, ang tanong ko po ay ganito. Sino na po sa inyo yung tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo? Taas po ang kamay. Ulitin ko po, yung hindi sigurado, huwag po kayong magtataas ng kamay. Kung tinanggap nyo na ba o hindi pa. Ulitin ko po yung tanong, magtaas po ng kamay yung tumanggap na sa ating Panginoong Jesucristo. Ulitin ko po huwag po kayong magtataas ng kamay kung hindi kayo sigurado na tinanggap na niya na si Lord. O sige po, pakibaba po. Kagaya po ng binanggit ko po kanina, meron po tayong, meron mga uma-attend sa mga church na uma-attend lamang po. Yung hindi pa po nila totally inaccept si Lord as Savior and Lord. Ngayon, ang tatanungin ko naman po sa inyo, paano po ninyo tinanggap si Lord? O paano nyo tinanggap si Jesus? Paano po ninyo tinanggap ang ating Panginoong Yesus? Nasa biyaya na po na tayo po. Sa biyaya po kasi, lahat po tayo ligtas na. Pero meron po tayo talagang kailangan na gawin. Meron tayong kailangan na i-accept. Meron tayong kailangang panindigan na talagang hindi natin kaya. Ganito po, po. Ang ating Panginoon ay namatay para sa atin. Ayaw niya tayong mapahamak, kaya ibinigay niya kanyang bugtong na anak para sa iyo at para sa akin. Siya ay napako, namatay, pero sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Ngayon, ang pagtanggap sa ating Panginoon, kailangan naririnig din po ng mismong mga tenga po natin. So, paano po, Pastor? Sino po sa inyo yung na-lead sa prayer ng pagtanggap sa Panginoon? Taas po ang kamay. Ulitin ko po yung pong hindi nakaranas nito, huwag po kayong magtataas ng kamay.
Ulitin ko po. Sino po sa inyo yung tumanggap sa Panginoon ng prayer of acceptance? Okay. Maliwanag. So meron pong hindi nagtaas ng kamay. So ibig sabihin, hindi nyo nagawa. Pero sa puso nyo, tinanggap po ninyo si Lord. Ganito. Meron po tayong gagawin. Kaya ako po na itanong po ito para tulungan po kayo. Para nandun po tayo dun sa kalalagayang tama yung mga ginagawa natin. Kasi kailangan po na marinig po ng ating mga tenga na hindi natin kayang mabuhay nang wala ang Panginoong Yesus. Kailangan aminin natin sa ating mga sarili na hindi tayo karapat-dapat pero ginawa tayong karapat-dapat ni Lord. Kailangan sabihin natin sa ating mga sarili na tayo may makasalanan pero minahal pa rin ni Lord. Ano po? Matagal na po natin hindi ginagawa ito pero ito po kasi yung leading po ngayon. So ngayon ang gagawin po natin, bago po tayo magsisimula, dun po sa topic po natin ng water baptism, ilihiling ko po na ang bawat isa po sa inyo ay tumayo. Sige, tayo po tayo. Ngayon po ang gagawin po natin, dun sa mga hindi po nagtaas ng kamay kanina, hindi kayo sigurado kung tinanggap na niya si Lord o hindi, mananalangin po tayong lahat. Ulitin ko po, mananalangin po tayong lahat. Habang po tayo ay nakayuko at nakapikit. Ngayon ang panalangin na babanggitin ko, ito lamang po ay uulitin po ninyo. Uulitin ko po, itong panalangin na gagawin po natin ngayon, yung sasabihin ko o babanggitin ko, uulitin lamang po ninyo. Lagi po ninyong isa puso at dapat naririnig po ito ng mismong tenga po ninyo yung panalangin pong ito. So ready na po bang lahat? Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Sabihin po ang panalangin ito, Panginoong Yesus, salamat po sa iyo dahil ako ay iniligtas mo. Sa umagang ito, Panginoon, ako po ay nagdidesisyon na ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Panginoon, bahala ka na sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So palakpakan po natin si Lord at tayo po ay makakaupo na ngayon. Habang ginagawa ko po kasi itong mensaheng ito, dapat maging malinaw po sa bawat isa sa atin yung patungkol po doon sa water baptism. Ang water baptism, hindi po ito yung makakapagligtas sa atin. Ulitin ko po, ang water baptism, hindi po ito yung salvation natin. Ang salvation natin ay si Jesus Christ. Ang sabi po sa Bible, si Jesus ang daan, si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang buhay, walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. Kaya po itong gagawin po nating water baptism sa darating po na Family Day po natin, ulitin ko po, hindi po ito yung makakapagligtas po sa atin. Kasi ang ating Panginoong Yesus ay nagpabautismo rin po kay Juan the Baptist. Ulitin ko po sino ang tagapagligtas natin? Si Jesus. Wala nang iba. Maaring meron kayong mga maririnig na ibang pagtuturo sa labas, pero lagi po ninyong tatandaan, si Jesus lang. Bakit ko po nasabing si Jesus lang? Siya lang po ang may kapangyarihan sa lahat. Kahit po yung nanay niya, wala pong kapangyarihan sa ating Panginoong Yesus. Tinutukoy ko po dito si Mama Mary. Maging malinaw po ito sa atin Si Mama Mary, nag-utos pa nga siya o sinabihan niya ang ating Panginoong Yesus, yung kasalan sa Kana, ang sabi niya, wala nang alak. Sinabi niya kay Jesus yan. Ano sinabi ni Jesus sa kanya? Huwag niyo akong pangunahan, ginang. Pagkarinig ni Mama Mary nung salita ng Panginoong Yesus, ang sabi niya doon sa mga alagad, kung ano ang nais niya, gawin ninyo o sundin ninyo. So, ibig sabihin, mulat sa pulpa, si Jesus lang talaga yung kailangan ng bawat isa. Maging malinaw po sa atin yan. Tayo po ay
Trinity, na naniniwala po tayo sa Trinity. Ano po yung Trinity? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Naintindihan po natin. Ngayon, sa Genesis, meron pong tinukoy po doon, ang sabi po ng Panginoon, ang sabi ng Diyos Ama, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Natin. Sino yung tinutukoy ng Diyos dito? Yung mga anghel ba? Si Lucifer ba? Yung mga tao ba? Yung mga hayop ba? Ang tinutukoy dito na natin, ayon sa Biblia, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ulitin ko po, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Trinitarian po tayo. Hindi po tayo Diyos Ama lang. Hindi po tayo Holy Spirit lang. Hindi po tayo kung ano-ano pa man. So ano po ba yung water baptism? Ang sabi po dito sa Matthew, nailagay ko ba? Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So maging maliwanag po sa bawat isa sa atin, yung gagawin po nating water baptism sa darating po na Saturday and Sunday, hindi po ito lubog-lubog lang. Hindi po ito ligo-ligo lang. Lahat po ito, meron pong ibig sabihin. Lahat po nito, merong mensahe sa bawat isa sa atin. So tinignan ko po kanina yung pong mga pangalan ng mga mawawater baptize sa darating nga na 19. So karamihan, mga renewal. Ibig sabihin yung mga magpaparenew. Maaring hindi nila naintindihan yung pagbabautismo sa kanila noon, kaya sila magpapabautismo ngayon, o kaya maaring maaring napilitan lang sila noon, kaya magpapabautismo sila ngayon. Wala pong problema po ron. Kaya nga po paliliwanag po natin ngayong umaga kung ano po talaga yung ibig sabihin ng water baptism. July 14 o July 7, 1991, nung nakakilala ako kay Lord. July 14, 1991, nung mabautismo na ako sa tubig. Pero hindi sa church na dinadaluhan ko. Kaya nga ito po yung binabanggit ko sa inyo kanina, nabaptize ako dahil hinila ako. Nahila ako, meron pong crusade dito sa auditorium po noon. Siyempre, 2 weeks ko pa lang mainit ako, mainit. Lahat ng mga, masasabi nating mga born again noon, talagang pinupuntahan ko yan. Nakikinig ako kasi mainit nga eh. At nung time na yon, pagkatapos ng preaching, merong water baptism. Ang mahalaga sa kanila, water baptism. Pero sa atin, ulitin ko, ang mahalaga sa atin, si Jesus Christ. Yung water baptism, sumusunod lang sa Kanya. So, ang water baptism ay hindi lamang basa-basa o hindi lamang ligo-ligo. Bilang utos ni Jesus, kailangan po nating sundin kung ano yung Kanyang ginawa. Ito po ay simbolo ng pananampalataya at bagong buhay. Ano po yung ginagawa ng tubig? Panlinis. Di ba, kung marumi mga kamay natin, naguhugas tayo ng kamay, so nalilinisan tayo. So yung water baptism, kapag inilubog ka dun sa tubig,
Yung nasa ilalim, yung nilubog, iyon yung dating ikaw. Yung marumi, ikaw yung nasa tubig. Pag inahon ka na doon sa tubig, yun na yung bagong ikaw ngayon. Yung dating ikaw, hinugasan na ng tubig, simbolo ng paglilinis ng ating Panginoon. Pag ahon mo sa tubig, ikaw na yung bagong ikaw. So yung mga magpapabautismo, meron silang tinatanong kung minsan kung ilang bang minuto yung water baptism. Sa matatagal na, pwede na yung mga kalahating oras. Para siguradong malinis. Hindi, wala pong ano. Segundo lamang po yon. Kaya wag po kayong matatakot. Kung sa tingin po ninyo na sobrang dumi ng inyong mga pagkatao, lahat po tayo, pantay-pantay, marumi tayong lahat. Pero nilinis tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Lagi po nating tatandaan yan. So wag po kayong matatakot na ilubog sa tubig. Sinasabi nila na matagal, hindi po, madali lang po yon. Binabautismon kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ganun lang kadali. Pero mahalaga. Simbolo ito ng pagkikipagtipan natin sa ating Panginoong Yesus. Ulitin ko po, simbolo ng pananampalataya at bagong buhay. Pastor, bagong buhay. Di pa paano yung pag nabautismo na ako sa tubig, hindi na ako magkakasala. Hindi po ganon. Kapag inilubog ka sa tubig at ikaw na yung bagong ikaw, hindi ka na magpapatuloy sa pagkakasala. Hindi ibig sabihin, hindi ka na magkakasala kailanman. Kahit na magkamali ka, magkasala ka, ang tingin pa rin sa iyo ng ating Panginoon, malinis ka pa rin. Bakit? Dahil si Jesus Christ yung nakikita niya sa iyo, hindi yung ikaw mismo. Bahagi po ito ng pagkikipagtipan sa ating Panginoong Yesus. Ano po ba ang dapat na mauuna? Tanggapin si Jesus o magpabautismo sa tubig? Tanggapin mo ng ating Panginoong Yesus. Hindi natin maintindihan ang water baptism kung hindi natin tatanggapin o hindi natin makikita kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Kaya katulad po ng binanggit ko sa inyo kanina, merong mga churches, water baptism sa kanila, yun ang salvation. Pero ang salvation natin si Jesus Christ. Baka maka-encounter po kayo ng ganon, malito po kayo. Si Jesus lamang po, wala na pong iba. Ayan. Kahit ng ating Panginoong Jesus ay nagpabautismo rin kay John the Baptist. Kaya bilang example, kailangan po natin gawin kung ano yung mga bagay na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ipinapakita nito na may personal kang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Nagsisisi ka sa iyong mga nagawang kasalanan. At ang water baptism, ibig sabihin, handa ka ng kalimutan yung dating ikaw. Kung sino ka, handa mo ng kalimutan kung sino ka noon. Sa pag-ahon mo sa tubig, ngayong ikaw ay bago na. The old has gone, the new has come. Nawala ang dating pagkatao, ang bago ang siyang mananatili. Kaya po doon sa mga magpapabaptize ulit, yung renewal po na nabanggit ko kanina, wala pong problema po ron. Kasi po yung, ang maganda nga po ngayon, kadalasan ng magpapabutismo, alam na nila kung ano yung ibig sabihin ng water baptism. Hindi katulad ng, ang tawag dito, nung isang bata, di ba nung nandun tayo sa kabila noon, pag sinabing water baptism, ito yung tinatawag na binyag. Iba naman yung dedication sa atin. Yung binyag na yon, hindi pinaliliwanag, o kung ipaliwanag man sa atin, hindi natin maintindihan kasi mga sanggol pa lamang tayo ngayon. Kaya tayo ngayon, meron ng kaalaman, meron na tayong mga kaisipan, alam na natin kung ano ba yung ibig sabihin ng water baptism at iyon yung gagawin natin.
ang baptism o bautismo sa tubig ay isang mahalagang gawain sa Kristyanismo, kung saan ang isang tao ay nilulubog o binumuhusan ng tubig bilang simbolo ng kanyang pananampalataya kay Jesus. Alam po niyo, nakakatawa yung pong mga kalalagayan din ng ating mga celebrities po ngayon. Marami po mga celebrity o marami pong mga artista sa panahon ngayon na nakakilala sa ating Panginoong Hesus at nagpabautismo sa tubig. Last na napanood ko, kung kilala po ninyo ang artistang si Joros Gamboa, nagpabautismo yan. Nito lang. So, ibig sabihin, talagang nakita nila ng kahalagahan ng pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo at sa pagbabaptize sa tubig. So, yun po yung mga nakilala po natin at ganun din po, kung kilala po ninyo, yung mga nakakilala na sa ating Panginoon na nagpabautismo na rin, sila Dina Vonibi. Sa mga basketball player, marami na rin po. At iba at kung sino-sino pa. So naunawa nila ang kahalagahan ng pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo at kanila nga pong ginagawa ang mga bagay na ito dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Sa Gawa 2:38, ang sabi dito, magsisi kayo at magpabautismo. Mahalaga po nating tandaan, ang water baptism ay hindi ang mismong magliligtas, kundi panlabas na pagpapakita ng panloob na pananampalataya at pagtanggap sa Panginoong Hesus, Panginoong Hesukristo. Ang water baptism ay simula ng bagong buhay. Dito po tayo magsisimula ulit. Si Brother Boots, Sister Elijah May, si Gab, wala si Gab sa Sunday, no? Si Mark, si Carmi, si Grace, si Hannah, si Christian, Sister Irene, papabaptize ka? Iba, ito yung listahan na nakalagay dito eh. Hindi, kung tapos, mali ba? Mali ba yung listahan? Ayusin na lang natin yan. Maayos naman yan eh. Arin nyo ito, si Sister Rosie, si Tintin, si Eloisa, si Shekinah, si Faith, Sister Jane. Ayun, totoo yun. Yun, renewal. So, si Brother Evan din pala. Si Sophia. Oo, walang problema dyan. Kaya yung water baptism talaga mahalaga ito ha. Ulitin ko, ito po yung paglibing sa dating ikaw at pag-ahon ng bagong buhay. Simbolo yung tubig, yung paglilinis sa sayo at muli kang aahon dahil ikaw ay binago ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, hindi ka na pareho ng dati. May bago ka ng direksyon, may bago ka ng layunin sa buhay. Ang bautismo ay pagsunod, hindi dekorasyon, hindi ito para magpakitang tao lang. Alam po ninyo kung bakit ako napabautismo ng hindi oras noon? Kasi maganda yung humila sa akin eh. Oo po, maganda yung humila. Maraming mga ano yun, maraming mga kabataan. Hindi ko nga naiintindihan kung bakit ako lumubog eh. Ang ginawa, inano pa sa amin yung drums lang. Drum lang. Nilubog lang kami ganun dun sa drum. Ang forma-forma ko pa nga po nun, nakasapatos pa ako noon. Talagang nakaporma, tapos hindi ko alam ganun pala yung gagawin. Kasi nahiya ako eh. So yun yung mga pakitang tao lang. Tinulak ka o hinila ka.
Pero nung nagpabautismo ako ulit, alam ko na kung anong ibig sabihin ng water baptism. So magang malinaw po ito sa atin. Parang sinasabi yung paglubog mo sa tubig, parang sinasabi mong goodbye old me. At sinasabi mo sa pag-ahon mo, parang sinasabong, hello, new me. So parang ganon. Ito yung ginawa po natin kanina. Tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. So ayan ang ibig sabihin ng water baptism pag-ahon mo, paglubog at pag-ahon. Goodbye, old me. Hello, new me. Kaya pagkalubog nyo, pwede nyo, o bago kayo lumubog, pwede nyo sabihin, goodbye, old me. At pagkaahon nyo sa tubig, pwede nyo sabihin, hello, new me. So ito yung magiging deklarasyon nyo pang personal. Binabago ka ba ng tubig? Binabago ba kayo ng tubig? Yung tubig, yun yung maglilinis sa inyo, pero ang babago sa inyo, ang Panginoong Jesucristo. Maging malinaw po sa atin ito, no? Si Jesus lang at wala nang iba pa. So, naintindihan na po ba natin kung ano po yung ibig sabihin ng water baptism? So, yung sa magpapa-water baptize sa darating na Sunday, i-prepare lamang po natin yung sarili natin. Maging open heart po tayo. Kaya yung mga lahat ng binanggit ko ngayon, ito yung deklarasyon ng pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesucristo, kaya ka magpapa-water baptize. Kaya kung sino man yung gustong humabol pa, wala pong problema. Gagawin po natin yung dapat po natin gawin sa darating po na Sunday. Kung magpabautismo kayo lahat, wala pong problema. Basta naintindihan po ninyo kung ano po yung ibig sabihin ng water baptism. Naintindihan nyo po ba? Si Brother Boots lang ang nakakaintindi. Naintindihan nyo po ba? Ngayon, meron po ba kayong katanungan patungkol sa water baptism? Yung tubig na ginagamit po sa water baptism, wala pong pinipiling tubig ito. Pwede sa dagat, pwede sa ilog. Pwede sa drum, pwede sa swimming pool. Sino na po ba yung nabaptize sa swimming pool dito? Oh, swimming pool. Ako hindi ko matandaan kung kadalasan po kasi swimming pool. Yamang pupunta po tayo sa tubig ngayon, sa dagat ngayon, kaya sa dagat po tayo magwa-water baptism. So meron po kayong katanungan patungkol sa water baptism? Wala po kayong katanungan patungkol sa water baptism? Ngayon, sino po ulit yung magpapabaptize dito? Renewal man yan o hindi? Sino? Kumunti yata. Kanina dami-dami ngayon kumunti. Yan. Tignan natin kung naiintindihan ninyo. Tatanong ako, sino yung magpapa-water baptize dito? Taas ang kamay. Si Loisa. Ano yung simbolo ng water baptism? Si Brother Boots, ano yung simbolo ng water baptism? Pagpapahayag ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Huwag niyong kakalimutan yon. Pagsunod sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, pwede rin yun. Simbolo rin yun ng pagpapatawad ng ating Panginoong Hesus. Sino may magpapabaptize? Tas nga ulit ang kamay. Sino may magpapabaptize ba? Alam nyo, maganda po yung merong tanungan na ganito. Para kung halimbawa may ma-encounter po kayo, naitanong sa inyo kung paano ba yung water baptism, ay nilubog ako sa tubig. Kasi maraming dumi yung mukha ko noon, kaya nilubog.
Kaya dapat alam po natin ito. Mahalaga pong malaman. O, sino pong magpapa-water baptize? Wala na. Ulitin ko, sino magpapa-water baptize? Sino yung magpapa-water baptize sa... No joke, sino yung magpapa-water baptize sa Sunday? Oh, sige, ikaw, pangalan nito, Sophia. Maliligtas ka ba ng tubig? Maliligtas ka ba ng tubig o hindi? Sino yung magpapa-water baptize sa Sunday? Iibahin ko yung tanong. Ulitin ko, ang water baptism, hindi yun yung makapagliligtas sa'yo. Very good, Amara. Ang makapagliligtas sa'yo ay ang Panginoong Hesus lang. Eloisa, saan kayo nabaptize? 28 kay Pastor John. O, meron pa po kayong katanungan bago ko po ipasa yung mikropono kay Brother Evan. Meron pa po. Sige po. Babanggitin ko po ulit, ha. Pinapakita nito na may personal kang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Nagsisisi sa mga kasalanang nagawa mo. Ibig sabihin, bakit na-block? Ito ay utos ng Panginoon sa kanyang mga alagad na bautismohan ng mga tao sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Simbolo ito ng pananampalataya sa bagong buhay. Bahagi ito ng pakikipagtipan sa ating Panginoong Yesus. Pinapakita nito na meron kang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Simbolo ng pag-iwan sa lumang buhay at ito ay ang bagong buhay mula kay Kristo. Okay na po? Ano nga yung Matthew 3? Matthew, taga Matthew 3, verse 3:13. Paki-post kung pwede. Tapos nga ko sa Tagalog. Eto. O, sige. Ayan. Dito na lang Tagalog. Sign ko na lang. Sundan nyo na lang dyan. Matthew 3:13, sabi rito, dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea at pinunta niya si Juan upang magpabautismo. Tumutol si Juan na bautismohan si Jesus at sinabi, bakit magpapabautismo ka sa akin? Ako ang dapat magpabautismo sa iyo. Pero sumagot si Jesus, hayaan mong mangyari ito ngayon dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. So yung sinabi kanina ni Pastor, di ba? No, ginawa ito ng ating Panginoong Yesus. Siya ay nagbigay ng halimbawa at kung ginawa niya ito, ibig sabihin mahalaga at kailangan nating sundan. Amen. No? Sabi niya rito, kaya pumayag si Juan. Nang mabautismohan si Jesus, umahon siya sa tubig, bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya tulad ng isang kalapati at may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi,
ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So anong makikita natin dito? Yung ating yung sinabi ng yung boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ang ibig sabihin, ang pakikisa sa bautismo ay pagpapahayag na tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Amen. No? Na parang marinig natin yung boses ng ating Diyos na kayo ang kinalulugdan kong mga anak. Amen. No, ito yung deklarasyon naman ng Diyos. Amen. No, sa lahat ng magpapabautismo at nabautismuhan na. So, huwag kayong matatakot magpabautismo sa tubig. Amen. Kasi parang pakonti ng pakonti, sabi ni Pastor Diba? Kung anak ka ng Diyos, bahagi ito sa dapat nating gawin. Yung pagbabautismo sa tubig. Ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, so dapat din nating sundin. At karagdagan pa dun sa isiner ni Pastor para mas lalong maging maliwanag sa atin, mga kapatid. Eto, meron akong mga ginat down sa mga niya. So, bibilisan ko lang kasi parang inuulit ko lang, no? Sabi, ang tanong kanina ni Pastor, water baptism. Naintindihan niyo ba ito? Sabi niya. Papa, gaano niyo ito naintindihan? Yung kanyang importansya at yung kanyang purpose. No? So sabi niya, marami hindi naintindihan. So ito para maintindihan natin, aanin ko lang, hindi ko babaguhin yung senior ni Pastor, kundi dadagdagan ko lang para mas maliwanag. Ang pagpapahayag natin ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas ay ating deklarasyon. Amen. No? At ay ating deklarasyon at pakikisa kay Kristo sa kanyang pagtanggap sa atin una na. Amen. Tandaan natin, una tayong tinanggap ng ating Panginoong Jesucristo. So yung ating pagpapahayag ng pagtanggap sa kanya, ito rin naman ay deklarasyon natin. Amen. Na tayo ay nakikiisa sa ginawang pagtanggap sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At ito'y ginagawa natin at makabubuti para sa atin na gawin ito, na ito ay ating ginawa o ating gawin. Sapagkat what we declare, we become. Amen. Kung ano yung ipinapahayag mo, nagiging ganun ka. Amen? No? So mahalaga na kung si Jesucristo ang siyang Panginoon ng buhay mo, totoong siyang magiging Panginoon ng buhay mo. Amen. Hindi lamang natin siya tagapagligtas, kundi siya ang Lord of our life. Na ibig sabihin, siya yung nangunguna sa atin. Amen? Di ba? Yun. Tapos, hindi ito siyang doktrina. No? Na kung hindi natin gawin ay mangangahulugan ba na ito hindi tayo ligtas? No. Kasi tinanggap na nga tayong una ng Diyos. Ito'y deklarasyon lamang natin. Pagpapahayag natin. Amen. Ako'y ligtas na. Amen. Ako'y ligtas na kasi marami nga hindi nakakaalam sila'y ligtas na. Amen? No? Tayo ay ligtas na sapagkat ang ginawa ni Jesus ay sapat na sa ating kaligtasan katulad ng pinahayag ng ating pastor. Si Jesucristo lamang ang ating kaligtasan. Amen? No? Tayo ay ligtas na sapagkat ang ginawa ni Jesus ay sapat na sa ating kaligtasan. Jesus is the only way, no other name given under heaven, no, that man can be saved. No? What he finished at the cross is enough. Kung ano yung tinapos niya doon sa cross, enough na yon. Amen. Amen. Pero kailangan talaga nating malaman at kailangan nating ideklara. Amen. Amen. At ikaw ay ligtas na. Amen. Ngayon, alam ko na ako'y ligtas na. Amen. Yes. At katulad din to ng pagbabautismo sa tubig, hindi rin to ang daan ng kaligtasan, kundi pagpapahayag at pakikisa kay Kristo sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng kanyang pagkamatay, pagkalibing at pagbangon. Yung sinasabi ni Pastor, goodbye old self, hello new life. Old self was dead and buried and rise to a new life. No? Goodbye old self, hello new me. Di ba? No? Kung ano kasi yung sinasabi mo, nagiging ganun ka, di ba? No? Ako isang bagong nilalang, lalakad ka
bilang isang bagong nilalang. Mamumuhay ka bilang isang bagong nilalang. Ano? Ito yung kanina. Dito sinabi ng Diyos, kung ito ay ginawa ni Jesus, kung ginawa niya, ito ay mahalaga. At mahalaga na ito ay ating sundan. Dito sinabi ng Diyos, ang anak kong kinalulugdan. Ito ay deklarasyon ng pagiging anak natin, na tayo ang minamahal na anak ng Diyos. Amen! Yun ang pinakamahalaga doon. Amen? Yes, na tayo tawagin ng Diyos na kanyang mga anak, na kanyang kinalulugdan. Amen! Kinalulugdan! Bagamat naman, di naman tayo kalugod-lugod. Amen! Pero ang Diyos mismo ang nagsabi, tayo ang kanyang anak na kinalulugdan. Amen! No? At yung rebaptism ay katulad din ng renewal of vow ng mag-asawa. A remembrance of commitment and dedication to each other dun sa promise of love nila sa isa't isa. So sa lahat din naman ng mga mag-rebaptism, yun. Amen. Inaalala mo lang, gusto mo lang paniwarain, ay paniwarain, pasariwain. Amen. Yung commitment mo sa Lord. Di ba? Parang mag-asawa, di ba? Merong tinatawag na renewal of vow kapag 25, 50, 75, di ba? So ganun, na sinasariwa mo yung pag-ibig mo, yung unang pag-ibig mo, unang init ng pag-ibig natin sa Diyos. Amen! Kasi kung minsan sa pagdaan ng panahon, medyo lumalamig eh. Amen! Pero kahit sa mag-asawa, di ba? Nararanasan din yun, di naman laging sweet yan, di naman laging all is well. Pero pag doon sa renewal of vow, pinapanariwa nyo yung mga nakaraan, na kung saan ang sweet-sweet nyo sa isa't isa, di ba? So, ganun din siya kahalaga. Pastor, di ba? Yung renewal of vow. Siguro sa susunod, gagawin din natin yun pagdating ng June. Di ba? So, yun lang mga kapatid. Tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ang kinalulugdan, hindi kinaiinisan. Tayo ang kinalulugdan na anak ng Diyos. O, yun lamang. Pastor, thank you. Sino yung magpapa-water baptize sa Sunday? Wala na. Ayaw nyo na. Ayaw nyo nang mabago yung buhay ninyo. So ulitin ko po yung magpapa-water baptize sa Sunday, palista na lang po kayo ulit sa kay Tintin. So ngayon pong umaga, makakarinig po tayo ng konting testimony regarding po doon sa water baptism. So palakpakan po natin si Lord sa buhay po ni Brother Evan. Hallelujah. So, yung pong unang nabaptize po kami ni Sister Julie, 1991. Ilan taon na po yun? 35. So, alam nyo na pa namin na kami dumadulo sa TLOPM under kay Pastor Rod. Then, dahil sa kainitan namin ni Sister Julie na sa mga gawain, dahil that time nakatira naman kami sa Ramos, doon kami nakatira. No? Siguro si Faye pala ang anak namin. Then, nagtanong-tanong kami kung may gawain sa Ramos at meron nga. So, siyempre, sa kainitan, dumalo kami ng gawain. Kung dadalo kami sa Paniki, dadalo kami sa Ramos. Hanggang sa nagkaroon po ng water baptism doon po sa Ramos. Then, sumama kami ni Sister Julie. Yung time na water baptism na, medyo nakapila kami, no? Biglang nagsalita yung pastor, sabi, yung magpapa-water baptize dito ay talagang uma-attend dito sa church. Dito kayo dadalo. Paano yun, sabi namin? Sa isip namin, paano yun? Ibisita lang tayo. Dahil talaga tayo sa Paniki. So, parang siyempre, mula doon, that time na yun, parang nawala yung focus ko sa water baptism. Kung gano'n yung kaisipan ng pastor, na dapat dito ka, siguro hindi naman dito ang patakaran ng ating pastor, di ba? And kahit sino pwedeng tanggapin bilang magpapa-water baptize. So,
siyempre parang naapektuhan ako. Then, wala sa puso, wala na sa ano yung focus sa pag-water baptize. Even though may mga nakakapakinig tayong mga testimony na may mga miracle na nakapangyari, meron after ng water baptism, meron speaking in tongues. Marami pong mga testimony. So sa part yun, parang, siyempre gusto ko rin ma-experience yung gano'n. Kaso nga naapektuhan na ako doon sa sinabi ng pastor. So, naisip ko, magpaano uli ako yung renewal. Hanggang sa dumating dito na sa TLOPM, hindi man ako maka-attend. So, ito na po yung chance ito. Dapat talaga hindi po ako sasama sa Sabado. Siyempre, may trabaho po ako. Pero nag-try po akong bigay ng request ng off. Pinayagan naman po, dumating po yung schedule. Naka-off po ako sa Sabado at Linggo. Then, alam po natin itong water baptism dito sa Pilipinas, malaya, di ba? Malaya itong bansa natin. Pero ako po, naka-experience nung nag-work po ako sa Saudi. Alam naman natin, bawal sa Saudi ang Christian gathering. At lalo na bawal, lalo na sa labas pa, sa beach. So nagkaroon ng water baptism, bali nag-assist lang po ako. So parang una masaya, no? Water baptism. Hanggang sa may dumating na police na nakalansya. Umistop sila. Parang nagkunwari, ibang mga ginagawa. Pero talaga bawal yun. Pag kunwaring talaga hinuli kami, lahat kami huhulihin. Siyempre, sasabihin na malayo sila. Pero imposibleng malayo sila, may mga telescope yan. Mate-telescope kasi makikita nila, nilulubog. Pero, siyempre sa biyaya ng Panginoon, na-arouse din yung ganong water baptism. That time po, lahat po kami kinakabahan. Pero dito po tayo, malaya po tayo magpapa-water baptize. Kaya tinatanong ko sino magpapa-water baptize. Malaya po tayo. Amen. So, dadako po tayo sa pagbibigay. Amen. Sino po itong malaya magbibigay? Bali sa kinikilala po natin lahat po tayo mga banal. Amen. Tayo po yung mga holy people. At yung ating binabasang Bible, tinatawag din ng Holy Bible. Amen. Amen. At yung ginagawa natin communion, tawag din is Holy Communion. Amen. So, yung pong text po natin. Leviticus 27. Sabi, a tithe of everything. Everything po yun from the land, whether grain or soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Amen. Sinabi po sa Tagalog din, lahat ng ikasampung bahagi, maging bili o bunga ng pananim, ay nakalaan kay Yahweh. So, ito po kay Yahweh, ito po banal. Amen. Yung pong pagbibigay natin, yung pagbabalik natin ng ikapu, ito po mahalaga sa Panginoon. Ito po banal din. Ito po holy sa Panginoon. Kaya tayo po magbibigay na may mga kagalakan sa ating mga puso. Amen. Sige po, tayo po tumayo. Tayo po manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Muli dakilin Diyos sa pangalan po ng yung anak na si Jesus, kami muli pong gaganap, Lord, na yung kalooban upang ibalik sa iyo, Lord, ang aming pong ikapu at magbigay, Lord, ng aming offering sa iyo na mayroon pong kagalakan sa aming mga puso. Maraming salamat po, Diyos, muli sa patuloy na paghipo mo sa aming mga puso upang gawin, Lord, ang iyong kalooban, Panginoon. Salamat po, Diyos, muli sa lahat po ng malilikom sa umagang ito. Salamat po, Diyos, muli. Ito po magagamit lamang ayon sa iyong kaparaanan. Salamat po, ito po aming dalayan sa pangalan ni Jesus. Amen.
19, next week, ito yung pagdideklara natin sa pamamagitan ng water baptism, pagdideklara ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya wag tayong magsasawang magdideklara ng magagandang bagay para sa ating mga sarili, para sa ating mga katabi, at para sa church na ito. So tayo po'y magdideklara, I have hope in Jesus. I believe in Jesus and His finished work. I am what Jesus says I am. I can have what Jesus says I can have. I can be what Jesus says I can be. Today, I will receive more of His love. Today, I will receive more of His grace. Today, I will receive more revelation. Today, I will experience more of His healing, His blessings, His favor, now and forever. I am blessed to be blessed. In Jesus' name, Amen. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus ay patuloy ninyong mararanasan. Minahal ka ng Diyos kahapon, minahal ka ng Diyos ngayon, bukas wala ka pa rin niyang sawang mamahalin. Iyong tatanda ng kanyang mga pangako, kung ano man ang pinisinuwalan niya sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin. Ang araw na ito ay pinagpala, buong linggo ninyo ay pinagpala na rin, paniwalaan mo, tanggapin mo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang buhay po sa lahat.